Good morning po sa lahat. Good morning po. Ayan. Ayan. Kita ba? Ayan. Good morning. Dahil po, ito po ngayon, February, no? Love month. Ayan. Last time po, last year, di ba? Na-speak ko rito sa harap yung about the Valentine's. No? Nagsa-celebrate pa ba tayo ng Valentine's? Hindi na. Yan. Dahil alam po naman natin ang Valentine's, yan po ay hindi para sa atin. Kaya nga po sa atin, dahil sa katigasan ng ulo natin, pinapalitan lang natin ang Happy Heart Day. Di ba? Para lang tayo makasabay dun sa, sa moment. Dumaan na po ba sa mga wall nyo to ay February? Yung mga dumadaan po ba mga ganito? Yan, no? Good morning, sweetheart. And yan yung mga no? O dati may dumadaan, ngayon wala na. O wala talagang dumadaan, ano? Sa mga wall natin, no? I love you so much, Pano. Sino very much? Very much, very much yun. Yan. Talaga naman, kami nga ay naniniwala ako na sabi nga ngayon ay kahit hindi dumaan sa wall niya, kahit wala kayong ganyan sa wall niyo o may nagpapadala sa mga wall niyo, sa Facebook niyo, naniniwala ako na merong isa nagmamahal sa atin na hindi tayo iiwanan. At mahal tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Naniniwala din ako na kaya kayo narito at nandito tayo para magsama-sama, purihin ang Panginoon dahil mahal natin ang Panginoon. Amen po? Amen. Amen. Ayan. Tapos, sabi po, pag tayo po ay may mahal sa buhay, sabi nga, mga mahal natin sa buhay, na pagmahal natin, di ba, binibigay natin ang lahat, di ba? Hanggat maaari, talagang ipiplease natin yung ating mahal sa buhay. Ang tanong, tayo po ba ay nakaranas na nalamangan ka na ba? Diba? Yung pagiging, kung nalamangan na po ba tayo sa buhay po natin? Diba? Kapag masakit po sa nangyayari po ito sa buhay natin pagka minsan ay resulta ay minsan masaya, minsan masama sa loob, malungkot, minsan ang resulta galit pag nalalamangan ka. Diba? Minsan pag nalalamangan tayo, lalo na kung mahal sa buhay natin, diba? Minsan nakakalungkot ka, minsan ang nanglalamang pa sa atin. Yun ang nakakalungkot yung mahal pa natin sa buhay. Yung mga malalapit pa sa kalooban sa buhay natin, di ba? Minsan makakabalita ka sa mga news dahil lang sa lupa, di ba? Gusto lamang yung isa, di ba? Sa mga ari-ari, gusto lamang yung isa. Minsan nakakalungkot, di ba? Ngayon ang tanong ko sa inyo mga minamahal ng kapatid, nalamangan na po ba tayo? May nakapanglamang na po ba tayo? Okay, baliktarin ko yung tanong. Nakapanglamang na po ba tayo? Diba? Yun po yung tanong sa atin buhay bilang isang anak o bilang isang Kristiyano. At ang tanong kong ito, asan po tayo diyan? Dito po ba sa nalamangan tayo? O tayo po ay ang nakapanglamang? Tayo po sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umaga nito, Panginoon. At patuloy Diyos, nilalapit po namin ang bawat isa po sa aming Panginoon na ang inyong pong mga salita ay patuloy namin maunawaan ang inyong pag-ibig, Panginoon, sa buhay namin ito, Panginoon. At sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, patuloy Diyos, buksan mo po, Panginoon, yung aming pang-unawa, Panginoon, na pinagkaloob po sa aming Panginoon upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Salamat po, Diyos. Ito po kami sa aming dalangin sa tanging pangalan mo, Panginoon Jesus.
Sa buhay po natin ito talagang hindi mo maiwasan. Minsan talagang makakatagpo po tayo talaga ng tao na mapanglamang. Naka-experience na po ba kayo nun? Na yung tao na makakatagpo nyo talaga, minsan talaga lalamangan ka. Maglalamang talaga siya sa'yo. Yun ang intention niya, manglamang. At tanong ko nga po ulit, naranasan po ba natin to? Nakaranas na po ba dito? Meron na po. Yan, amen. Kung meron na po nakaranas, kung meron pong nakaranas, asan po at ano pong naging resulta sa inyo? Kayo po ba ay sumama loob, nagalit? Ano po ang naging resulta sa inyo ng bagay na ito? Yung pagiging panlalamang sa inyo ng kapwa. Tingnan mo natin ito. Hotdog. Hotdog daw eh. Hotdog, no? Yan. Yung kwento ng hotdog na to. Di ba? Yung magkakapatid, sabi ng nanay, pakihati, hatiin niyo yung ulam sa 4. Ito namang kuya, dalawang kuya. Sige, hati. Ngayon yung dalawang kuya, hinati. Yan ang naging resulta. Yung dalawang bunso, yung dalawang anak, yung kanila yung maliliit. Yung dalawa sa kuya. Yan. Makikita nyo, even sa magkakapatid. Ang tanong, hating kapatid po ba yan? Tanong. Hating hotdog. Diba? Bisa kahit po, maranasan niya, kahit sa magkakapatid, kahit sa mga magulang, di ba? Ay sa mga sa magulang, no? Bisa may magulang na parang, alam mo, favoritism. Hindi, ito sa ano mo yan, kuya mo yan, ito. Ako, naranasan ko po yan sa aking pong panahon ng kabataan ko. Talaga namang, pagka yung sa mga pinsan ko, pag nagano yung aking lola, ay sa kanila hotdog, sa akin tuyo. Baga, iba yung hatian eh. Baga, parang, may ano. Minsan ganun. Diba? Minsan nakakaranas tayo ng ganun na, matatawag bang hating kapatid talaga? Minsan meron talagang nakalalamang, meron talagang gusto, minsan yung resulta, baga, sa magkakapatid, minsan tuwan-tuwa pa, lalamang yung kanyang ulam kaysa dun sa kanyang kapatid. Minsan ganun ang nararanasan natin. Kukumplituhin ko po yung tanong. Ito po ngayon ang tanong. Nalamangan ka naman ng Diyos sa buhay po natin ito. Kaya po yung kapwa natin, minsan may nalalamangan tayo, o minsan tayo yung nalalamang sa kapwa natin. Ito ang tanong. Ito po yung kabuuan ng pamagat natin, nalamangan ka na ba ng Diyos? Nalamangan na po ba tayo ng Diyos? Walang makasagot, parang lamang na lamang po pa rin talaga ang sarili natin. Amen? Ito po yung ating makibukas po kayo sa akin sa Matthew 6-25. Ito po yung ating text, ating pong babasahin. Mateo 6:25 hanggang 34. Ayan. Kung nariyan po kayo, ako po inyong sundan, aking pong babasahin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susutin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan ay kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaani man, o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? 27. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? 28. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. 29. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isang bulaklak
na ito. Sa 30 po, kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya, 31, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong amang nasa langit, kailangan niyo ang lahat ng ito. 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang mga bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Pasinin niyo po, sa kabuuan po ng Matthew 25:34 ang pinag-uusapan po dito yung ating pong pangailangan. Baga nababalisa yung tao ayon sa kanyang pangailangan, di ba? Baga kaya minsan humahantong ang tao sa panlalamang kasi dahil sa pangailangan. Minsan umaabot sa ganun pong sitwasyon ng tao dahil sa kagustuhan niya magkaroon ng mga bagay na narito sa lupa. Kung gusto magkaroon ng damit, gusto magkaroon ng sasakyan, bahay, di ba? Yun po minsan dumarating po sa punto na ganun ang buhay ng tao. Kaya nga po minsan, hindi nyo minsan masisid. Sabi niya minsan nagagalit tayo dun sa mga yung mga gumagawa po ng masasama. Yung mga nang-hold up, di ba? Kasi dahil po sa pangailangan, ginagawa po nila yun. Ganun po nangyari, kailangan nilang manglamang sa kapwa kasi may pangailangan sila. Di ba? Sa ganun sila kaparangan. Kaya rin naman nila nagagawa yan kasi bakit po? Kasi wala po sila doon sa kamay ng Panginoon. Wala silang Kristo sa puso. Hindi po katulad natin. Kaya po pinapaalala dito sa atin bilang mga anak ng Diyos. Di ba? Huwag tayong mabalisa magpating tungkol sa pangailangan natin sa buhay natin to bilang mga Kristiyano. Yan po ang sinasabi ng kabuuan po diyan. Diba? Sabi nga po diyan, yung ibon nga po, diba? Lagi nyo narinig yan sa mga nagsasalita, yung ibon, hindi po siya nagtatrabaho. Hindi po siya, wala siyang, pero pinakakain siya ng Diyos. Hindi katulad natin, kailangan natin magtrabaho. Para po tayo ay magkaroon ng pangailangan sa pagkain, sa damit. Pero ang sabi ng Panginoon diyan, di ba? Huwag kayong mabalisa. Kasi bakit? Mas mahalaga tayo kaysa ibon. Di ba? Mas mahalaga tayo. Kasi anak niya tayo. Alam niya. Kaya nga, imposible hindi niya gagawin niya. Bakit? Alalahanin niyo, bago pa tayo sumipot sa mundong ibabaw na ito, inilagay na lahat ng Diyos. Lagi po sinasabi niya yung kaya lagi nandito na lahat. Ibinigay na ng Panginoong Diyos sa lahat nating pangailangan. Nandiyan na ang puno, prutas, pagkain. Damit, bago pa tayo sumipot na to. Kaya, alam ng Diyos, kaya binigay pangailangan. Diba? Pero, ang ating pong main verse na tututukan po sa oras na ito ay ito po Mateo 6:33. Ano pong sabi diyan? Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay na ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyong lahat ang mga bagay na ito. Malinaw po yan. Ano po dapat unahin? Bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at pamumuhay na ayon sa Kanyang kalooban. Yan po ang hinihiling sa atin ng Panginoon. At ano ang kasunod? Pag ginawa po natin yon, tingin niyo po, pag ginawa natin to, sinong lamang? Sino po lamang? Lord ang lamang. Kasi bakit? Kung gagawin po natin yan, di ba? Gusto mo pa rin maging lamang? Lamang na po. Lamang na po ang Panginoon dito. Huwag ka nang lumamang kasi bakit? Pag lamang ka, hindi niya ibibigay yun.
Ibig sabihin, kaya lamang ang Panginoon kasi bakit? Nasa kaharian ka ng Diyos. Inuuna mo yung kaharian ng Diyos. Sa English po yan, pag ano, hindi ko lang po kasi in English. Mas maganda po sa English ba? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. You know? Hanapin mo lagi yung kaharian ng Panginoon. Unahin mo siya lagi. Yung po sa MBB tab. MBB tab. Ngayon po sa RTVP po, sa ano po yun? Tama si Elder. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kalooban at ibibigay niya ang inyong lahat at inyo ang lahat ng inyong pangailangan. Di ba malinaw po? Pagsikapan natin. Ano po ba yung kaharian ng Diyos? Ano po ba yung kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay tayo po. Tayo po ang kaharian ng Diyos. Di ba? Kasi sabi po diyan, pagsikapan ninyo kayo pagharian ng Diyos. Tayo po yun. Kaya pag inuuna natin, sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, ibig sabihin noon, inuuna po natin ang kaharian ng Panginoon. At tayo po yun. Paano tayo paghaharian kung hindi tayo susunod sa kalooban ng Panginoon? Paano siya maghahari sa atin kung ang ikaw ang lamang? Ikaw yung lamang sa buhay mo. Diba? Parang, sabi nga, ang tanong ko po, ngayong araw na ito, sa mga nagdaang oras, sa mga nagdaang linggo, tanong niyo po sa inyo pong sarili, sino po kayo lamang? Sa mga nagdaang panahon, sino po yung lamang? Lamang ba si God o lamang ka? Huwag po tayo malungkot. Amen? Dapat lagi po tayo masasabi sabi ni Pastor Ruben, masaya tayo pag nandito pag-aaral. Nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Diba? Ang tanong, lamang mo ba si God o lamang ka for these past few days? Tingnan lang po natin. Example po. Bigyan natin ng example para mas maunawaan po natin. Sa trabaho mo, lamang si Lord o lamang ka? Lamang, no? Lamang tayo. Kasi bakit? Minsan 24 hours, 10 hours, nandun po tayo sa trabaho. Nag-overtime tayo. Pero yung pagbibigay ng panahon sa Panginoon, 3 hours lang po. Minsan wala ka pa. At ang nakakalungkot, nandito ka, di ba? Binabantayan mo ba yung oras? 3 oras lang ibibigay mo sa Panginoon for this Sunday. Sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Pero sa trabaho, kaya mo. Mag-10 oras. Takot ka pa. Umabsent. Kasi bakit? Minsan, kailangan pa doon. Ano ka? Mag-file ka ng leave. Pag di ka na mag-file ng leave, awol ka. Diba? Kailangan maayos yung ano mo. Dito, wala eh. Wala, kahit walang file dito, basta gusto kong dito ako atin, okay lang. Kasi wala namang ano eh, di ba? Wala namang file ng leave dito eh. Pag gusto kong tumugtog, tutugtog ako. Pag ayaw ko, ayoko. Di ba po? Ang tanong, lamang ba si Lord sa trabaho mo o lamang ka? Relationship. Sa relationship po ano? Ayan, sino kayang lamang? Sino kayang lamang? Sa mga kabataan ngayon. Di ba? Mga kabataan, gustong-gusto lagi. Gusto, sa panahon ngayon, gusto may girlfriend agad, may boyfriend agad. Di ba? Ang tanong, sinong lamang? Sa relationship. Sa inyong mag-asawa, sa mga ano, di ba? Yung maglola at mag-ano, apo, sinong lamang, no? Si Lord o si ano? Si ikaw, kayo maglola. Okay, mag-boyfriend, sino lamang? Pero kung lamang po ang Panginoon, ito po sa ating po mga kabataan, kung lamang ang Panginoon, ganito po yan. Sasabihin ng Lord sa inyo, kung lamang sa buhay niyo mga kabataan, ang Panginoon, huwag muna, teka lang. Kasi bakit?
Nasabihin sa inyo na Lord, teka, hindi pa fully develop yung brain cell mo. Ay, brain cell. Bakit naman elder brain cell? Diba? Yung brain cell, bakit? Kasi po, hindi pa fully develop, hindi pa natin lubusang naunawaan ano ba yung paano ba yung tunay, kung paano tunay na umunawa pag nagmamahal at tunay na nagmamahal. Minsan nandoon lang dahil sa kapusukan lang natin, dahil gusto lang natin minsan Kaya minsan marami din nagkakahiwalay ng mga kabataan kasi, di ba? Wala doon sa tunay na pangunawa ng pagmamahal na nanggagaling sa salita po ng Panginoon. Kaya minsan pag nagkagalit, ayoko na. Wala na agad, sayang. Di ba? Kaya nga yan, dapat yan in the right time. In the right time of Lord. Di ba? Pero kung hindi, mapigilan na talagang meron, may mga magulang na pumapayag, katulad namin ni Elder Yaki, di ba po? Ay dapat, di ba? Palamangin, dapat lamang si Lord sa inyong buhay. Di ba? Sabi nga baga, minsan, wala na. Ano ba yun? Magpe-pray, no? Pe-pray ka, bilang kabata, pe-pray ka. Lord, sana magkaroon ako ng boyfriend. Girlfriend, ganito, gano'n. Nung nagkaroon na ng girlfriend, boyfriend ako, wala na, di mo na makita. Na sila na lagi magkasama, wala na. Yung dating nasa ministry, wala na. Kasi natabunan na ng kanilang relationship. Dapat patuloy pa rin. Kasi niloob. Yan hindi ka gusto ng Panginoon, kundi niloob ng Panginoon para sa inyo. Niloob na ng Panginoon, niloob na ng mga magulang nyo. Di ba? Ngayon, kaya nga pinapatubayan tayo, mas magandang lamang si Lord sa relationship. Amen? Amen. Tapos, gawaing bahay. Yan, sino kayo lamang? Si Lord o yung gawaing bahay? Minsan talong-talo si Lord nung washing machine. Ayaw bitawan yung washing machine. Di mo na ako atin, dami kong labahin. Di ba? Mas nauna pa yun. Yung lalaba, paglilinis ng bahay, general cleaning. Bakit nyo ba tinatapat sa linggo yung general cleaning na yan? Di ba? O dahil, rest day semester. Di ba? Dapat lamang si Lord. Pagka kay Lord muna. Di ba? Travel bucket list. Yan. Ako pangarap ko rin yan Kami mga mag-asawa, mga bucket list, no? Kung saan nyo gusto pumunta. Si Tite, ano po yan nakakapag-abroad na rin yan Diba? Yung iba nakakapag-abroad na sa atin, nakakarating na sa iba't ibang lugar. May bucket list. Pero ang tanong, checklist meron ka? Lamang pa rin. Sino? Lamang ka pa rin. Si Lord wala. Nakakapag-list ka. Punta ako dito, punta ako dyan. Maganda rito, maganda roon. Pero dito, prayer meeting, nakalist kaya. O mas lamang pa, minsan, sabi nga, mas lamang pa yung friend. Mas malamang pa kasama mo yung friend mo. Yung mga kaibigan mo. Yan po kasi ang katotohanan. Diba? Alam niyo po kasi bakit kailangan natin itong maunawaan pagiging lamang ng Diyos sa buhay natin o kung sinong lamang. Kasi po galing na po tayo doon sa sabi nga, yung ating ngayon is pressing toward the goal, di ba? Paano tayo magpo-forward kung ang lamang tayo? Hindi tayo maka-forward. Kaya ang ganda ng natin, yung stand your ground. Ibig sabihin noon, nag-stand na tayo sa pananampalataya natin. Ito na yung pananampalataya na alam natin, lamang na si Lord sa buhay natin kasi mag-stand tayo sa ground natin Kaya lang kung ganito na kailangan natin malaman muna talaga ba Sabi ko, ulitin ko, yung nga pong sabi ko, yung mga nagpupulis, pagpasok po niyan, wala yan, lembot-lembot yan, wala kami yan. Wala kasi, pero pagdaan niya sa training, pag-graduate niyan, ano na po yan, lamang na yung pagiging pulis yan, hindi na yung dating yan, matindi na yan. Iba na yung pangatawan niyan, iba na yung isipan niyan, kasi dumaan na sila sa training.
Ganun din tayo. Kaya nga tayo meron tayong living ng pastor eh. Mag-aral ng salita ng Panginoon, mag-Bible study, magbasa ng Bible. Kasi yan po yung para lumamang si Lord sa buhay natin, kaya kahit anong pagdaanan natin. Diba? Diba? Ganda ng kanta kanina. Ano mang maging sitwasyon ka, ika'y pupurihin. Kahit ano, kasi lamang si Lord sa buhay natin eh. Pag lamang si Lord sa buhay natin, kahit anong maging sitwasyon, kaya-kaya yan. Amen? Amen! Tatanong ko pa ba yung social media kung sinong lamang? Yeah. Social media, sino kayo lamang? Sa cellphone, ano po? Huwag na po siguro natin, alam na po natin yan, paulit-ulit po natin lang sabi yan, diba? Yan, cellphone na yan. Diba? Sinong lamang yan? Si Lord o ikaw? Diba? Amen? May message po natin. Yan. Hallelujah. Ang sabi po dito ay, kailangan kayo malalamangan ng Diyos. Kung ayaw mo talaga magpalamang sa Lord. Kasi na-enjoy mo, di ba? Mas na-enjoy mo yung sa buhay mo eh. Bilang tao. Ito yung na-enjoy ko eh. Ito yung ano ko. Kaya minsan, ang hirap. Kaya ang tanong ng Lord, kailangan kaya niya malalamangan sa buhay mo. Ayaw mo talaga magpalamang. Di ba? Mas masarap kasama yung mga kaibigan eh. Kaysa dumalo ng gawain ng Diyos. Purbahan po natin. Itong darating na this Saturday na po. I-challenge ko po. So this coming Saturday, di ba? Meron po tayong ang tawag po na? Ayun, alam. Amen. Alam na meron po tayong feeding program. Di ba? Kung lamang si Lord sa buhay po natin, bibigyan po natin ng oras yan para supportahan po yung gawain ng ating Panginoon. Hindi po dahil sa feeding program, hindi po dahil doon sa kaya tayo dadalo. Kasi kailangan po natin mag-reach out ng kaluluwa. Kasi yung po ang main purpose, kaya po tayo nandito, kaya tayo nagpapalakas, kaya tayo nagsasama-sama rito. Kasi kailangan natin na makapag-reach out ng kaluluwa. Ano po target? Yung mga magulang, yung mga di ba? Yung po yung kailangan natin. Kaya tayo sabi ko nga po, di ba kanina, sabi nga kung kinakailangan, yung trabaho, kasi nakapag-file tayo ng leave eh. Kunyari, sabi nga, ako ilang beses ako nag-leave. Di ba? Dahil nandito dumating po yung aking mga kaibigan. Ilang leave po inabot. Yeah. Nakapag-file ng leave, pero sa gawain kaya ng Panginoon, makapag-file kaya tayo ng leave. Yun po yung isang hamon po sa atin. Pero kung gusto po natin na tayo po ay malamangan ng Panginoon, may dalawang bagay po na tayo po gagawin. Meron po dalawang bagay na pwede po natin na ito po ang nais ng Diyos na gawin po natin sa buhay po natin. Dalawang P para lumamang ang Diyos sa buhay natin. Ang una po ay pagtitiwala. Kung kanina po yung binasa po natin sa Matthew 6:25 to 34, ang kabuuan po nun, ang gusto ng Diyos ay magtiwala tayo sa Kanya. Pagkatiwalaan po natin sa ang ating Panginoon, doon sa sinasabi niya sa atin na huwag tayong mabalisa sa pangailangan natin sa araw-araw. Pansinin niyo sa last verse, 34, anong sabi doon? Pabayaan niyo na pamroblema yung bukas sa kanyang sarili. Bukas pa naman mangyayari yun eh. Minsan malimit kong hat ko yan binabanggit sa akin asawa. The next day pa yung kailangan. Sabi ko, the next day pa naman yun, marami pang mangyayari. Huwag mo muna problemahin. Ang problema, sabi nga, sapat na yung araw na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Amen? Amen. Yan po ang una. Ang una po ay pagtitiwala. Ito po yung nais ng Diyos na gawin natin at ipamuhay natin ang magtiwala sa Kanya. Alam po ng Diyos yung ating pong pangangailangan.
Ngunit ang gusto lamang ng Diyos sa buhay po natin ay lamang po siya sa buhay po natin. Yun po ang gusto niya. At pag lumabang po siya sa buhay natin, kahit na ano pong pagdaanan natin, kahit ano pong pangailangan natin, nariyan siya. Hindi siya nakalikod sa atin. Amen? Ipoprovide niya po kung ano pong pangailangan natin. Magtiwala lang po tayo. Yun lang po ang hinihiling ng Diyos sa atin. Kailangan lang po natin siya pagkatiwalaan. Sabi nga po dyan, sa Kawikaan 3:5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya iyong tamang landas. Diba? Ang sabi po, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Trust in the Lord with all your heart. Diba? Yan ang sabi po ng Panginoon. Magtiwala po tayo. Are we trust God? Amen? Pinagkakatiwalaan po natin ng Lord. In terms of tiwala, nagtiwala na po ba kayo sa tao? Nagtiwala sa tao. Depende na po. Pero, nagtiwala tayo sa tao, pero minsan, binibigo po tayo. Amen po ba? Dati, ang alam mo, mahal ka, pero may iba na pala. Amen ba? Diba? Pero dapat unahin po natin na magtiwala sa Panginoon. Hindi po sa ibang tao. Kasi bakit po? Diba? Mahirap po, kahit ano, minsan ang hirap po magtiwala talaga. Minsan nabibigo pa. Parang ano, hindi po natin pwede pagkatiwala. Halimbawa, sa example, parang ang ating pong pastor ay ano yan eh, general, no? Parang dahil sa gusto mong magtiwala, parang kahit pagdadrive ako, kahit walang helmet. Kasi may general naman ako, hindi po gano'n. Baka pagalitan po kayo, pastor. Pag gano'n, di ba? Kasi minsan may mga gano'n eh, tiwala, di ba? Minsan gano'n po, parang okay naman. Kilala ko naman yung barangay captain eh. Kaya gagawin ko na lang kahit na ano, pag nahuli. Di ba? Kasi nagtitiwala po sa tao. Pero sabi po ng Jeremiah 17:5, ano pong sabi po diyan? Sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Malinaw po yan. Malinaw po, amen? Diba? Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magtitiwala sa tao. Pwede po tayo magtiwala sa tao, pero dahil sa Panginoon. Magtitiwala ako sa iyo dahil ikaw. Kunyari sa magkatipan, di ba? Parang si Tess, nagtiwala po yan sa Diyos para po sa akin. Hindi po siya nagtiwala sa akin. Sa Diyos niya talaga, hindi. Sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Mamahalin kita. Mamahalin kita dahil ikaw yung ibinigay sa akin ng Diyos. Ganun po kung sinasabi na tiwala na pwede natin ibigay sa ating kapwa. Pero yung lubusan na ibibigay po natin, unahin po natin ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Amen? Sunod po, yung pagsunod. Yan po isa sa P, yung sunod ay pagsunod po. Kailangan po natin sumunod. Ano po ba yung sumunod? Una po, sa salita po ng Diyos. Pagsunod po sa salita ng Diyos. Diba sabi? Doon po sa ating pong verse kanina, sabi ay unahin ang kaharian ng Panginoon. Paano po natin susundin at unahin ang kaharian ng Panginoon? Sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Kasi kung hindi po natin alam ang salita ng Panginoon, paano po natin sabihin natin unahin natin ang kaharian niya? Eh wala naman tayong alam sa kanyang mga salita.
Amen? Sabi po sa Santiago 1:2, mamuhay kayong ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Amen? Minsan, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, nakikinig tayo ng sermon, nag-Bible study tayo, mati tayong prayer meeting. Marami po tayo natututunan ng salita ng Panginoon. Pero ang tanong, ito po ba ay pinakikinggan lang natin o isinasagawa po natin? Kasi bakit po kung sabi po ko ito pinakikinggan lang po natin, nakikinig lang po tayo tuwing linggo, tuwing Miyerkules, tuwing Bible study, ano po ang sabi? Dinadaya lang po natin yung sarili natin. Subukan nyo muna po doon sa ano. Ito po pinaka-challenge ng Lord sa inyo, sa atin. Subukan po natin para, sabi nga, pag ginawa po natin yan, sabi nga, halos buong kasulatan ay magagawa po natin. Ano po yun? Mahalin niyo po yung kapwa natin ng gaya ng inyong sarili. Subukan niyo po. Mahirap, pero kailangan natin gawin. Amen? Marami talaga, misa kahit ako po, dumadaan po ako pag mayroong mga tao talaga na hindi mo gusto talaga, parang nawawala ka dun sa parang minsan gusto mong hubarin yung armor of God mo para makaribat ka, para gusto mo siyang Pero hindi eh. Di ba? Kailangan natin sumunod kasi pag hindi tayo sumunod, dinadaya lang yung sarili po natin. Kailangan po natin sundin ang salita ng Panginoon. Try po natin, pag-pray natin sa Panginoon yun. Yung isang verse na yun. Kasi dalawa po yan eh. Una, love the Lord with all your heart. Diba? Mind, strength. Diba? Ang Panginoon. Ang pangalawa po, mahalin ang kapwa ng gaya ng iyong sarili. Kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, ibig sabihin yun ang gusto mong gawin sa sarili mo. Amen? Sigurado ko po pag ginawa po natin yun, lamang si Lord sa buhay natin. Amen? At magiging madali na po yung mga iba pang mga verse. Kasi bakit? Wala na. At tingin mo na sa kapwa mo, mahal mo sila. Diba? Minsan ka nyo, isipin mo natin, minsan pag may mga gumagawa po ng masasama, kahit manood na kayo ng ano po nagiging epekto sa inyong puso? Sa inyong pong mga isipan. Diba iba? Ibig sabihin nun, baka lamang pa yung sarili ko. Minsan galit na galit tayo, no? Minsan mababalitaan nyo. Ang hirap naman talagang tanggapin. Minsan mababalitaan natin, ama, ginahasa yung anak. Anak, pinatay yung ina. Diba ang hirap? Minsan talagang mag-aano ka, parang mag-iiba yung ano ng ano mo puso mo. Pero try natin panalangin na sila'y mahalin. Kasi bakit? Kailangan po nila ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Sunod po. Sa pagsunod po yung una sa salita ng Panginoon. Pangalawa, sa kanyang kalooban. Yan. Ang hilig ko mag-example sa mga youth eh. Mga, ano nga po bang kalooban talaga? Di ba? Pagdating po sa bilang mga anak, no? Paano papasok sa relationship, ano po bang kalooban ng Panginoon? Yung po ba yung may nag-aantay tayo ng tinig na may magbubulong sa atin? O mayroong magsasabi sa atin, huy, yan na yung ano mo. Di ba? Yung ibubuyo ka pa, yan na yung ano mo. Yan na yung magiging boyfriend mo. Hindi po. Ano po ba yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon? Ano po ba yung nasa salita? Ibig sabihin, pagsunod po sa kalooban ng salita, yun nga yung nauna. Kung susundin natin kalooban, nasa salita po ng Panginoon. Nasa Bible po ang kalooban ng Panginoon. Hindi po saan-saan po. Hindi yung parang mag-aano tayo ng science fiction na merong magsasalita dyan sa gilid natin na sabihin, anak, ito na yung ano, nararapat sa'yo. Hindi po ganun. Nag-iwan po ang Diyos sa atin ng salita niya para po maging gabay at yung ipakita sa atin kung ano yung kanyang kalooban. Amen? Ito po ang kalooban ng Panginoon nasa Bible po. Diba? Ano sabi po? Kung susundin po natin, mga anak, huwag tayo makipamatok sa hindi mananampalataya.
Napakalinaw po yan. Kalooban po yun ng Panginoon. Ngayon, bakit po dumarating sa puto? Ibang ano naman po yun. Sabi ko nga kanina, merong relationship na niloob. Dahil sa katigasan ng ulo natin, niloob ng Panginoon na mangyari. Niloob ng mga magulang na mangyari. Kaya lang, challenge ko kayo. Sana lamang ang Diyos sa buhay niyo. Amen? Hallelujah. Sabi po diyan, sa awit 119, pagdating po sa kalooban natin, natin pong basahin, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap. Sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Amen? Malinaw po, ang sabi po ng awit na sa kalooban lumalakad. Amen? Kaya hanapin po natin. Yan po yung sinasabi doon, di ba? Na kung titignan po natin, pagsikapan ninyo kayo'y pagharian ng Diyos sa buhay po natin ito. Hanapin po natin ang kanyang kaharian. Yan po ang isa. Dapat po, sumusunod po tayo sa kalooban ng Panginoon. Patuloy po natin. Yan po yung paghahanap kung paano natin hanapin ang kaharian ng Panginoon. At tayo may pagharian ay pagsunod sa kanyang kalooban. Una ay pagsunod sa salita ng Panginoon at pagsunod sa kanyang kalooban. Amen? Alam niyo po, maraming bagay sa buhay po natin ito na minsan talaga tayo ay nababalisa. Dahil nais niyang ipakita sa atin. Kaya tayo sa mga bagay na dahil nais niyang ipakita sa atin na ang pag-ibig niya po ay hindi nagmamaliw. Kaya doon sa Mateo 6:25-34, gusto ipakita ng Diyos doon yung tunay ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. At sa kanya pong mga pangako. Yan po yung sinasabi niya po doon. At ang gusto niya lamang sa buhay natin at gusto rin niyang ipakita sa atin na tapat siya. Ang gusto lamang ng Panginoon, una po ay magtiwala tayo sa Kanya. Pangalawa po ay sumunod sa Kanyang kalooban. Alam niyo po, ang pagkabalisa, ito po yung isa sa nais na alisin sa atin ng Panginoon. Kaya po yung sinasabi po doon, ang tinatapik ng Panginoon doon. By the way, yan pong sermon na yan ng Panginoon, patungkol po sa Matthew 6:25-34, isa po yan sa pinakamahabang sermon ng Panginoon. Ano po yung gusto niyang alisin doon? Ito pong anxiety or balisa. Kasi totoo naman po yan. Maraming bagay na talagang magkakaroon tayo na mababalisa po tayo sa buhay po natin ito. Pagtungkol po sa ating po mga pangangailangan. At naniniwala ako na lahat po tayo ay dumaranas sa ganung bagay. Amen? Na minsan talaga hindi natin alam kung saan pupunin. Ano ba yung ano. Kahit nga po yung ano, no? Minsan uniform nga lang ng anak natin, hindi natin alam kung saan kukunin. Sabi nga, damit, pambaon ng mga bata. Minsan marating ko yan, naghahanap po tayo, nababalisa po tayo. Gusto niyang alisin ng Panginoon to sa buhay po natin. Kaya niya sinabi yun, huwag niyong alalahanin ang bukas. Ano po ang pagka-anxiety? Una, parang nininervyos to, kinakabahan. Ano na kayo mangyayari? Paano na kaya bukas? Ano na ano, bisan gano'n. Saan kaya kukuha ng pang tuition? Yeah. Parang di makapag-exam yung anak ko kasi walang pambayad ng tuition. Sa lang. Kinakabahan ka. Paano na yung maging ano ng anak ko? Napaparanoid. Kung ano-ano iniisip. Masyado ng ano, maraming iniisip na. At hindi makatulog. Hindi maganda tulog po. Yan po yung isa.
na gustong alisin po ng Panginoon. Gusto niyang alisin ng Panginoon sa atin yan. Bakit po kaya gustong alisin yan? Kasi hindi po maganda resulta sa atin po niya pagka po yan lagi tayo may anxiety. Madidepress po tayo. Sunod po may stress. Ang pinakamatindi heart attack po tayo. Kakaisip. Kakaproblema po tayo sa puso. Kasi kakaisip ng mga bagay na gusto nating ma-attain dito sa buong mundong ito. Na gusto nating maano. Kaya ang ganda nga po kanina pag-aaral, di ba po? Kanina, dun sa mapalad tayo at hindi tayo mayaman. Akala niyo po ba maganda ang mayaman? Hindi po. Kumaraan po sila sa ganyan. Akala niyo po ba, minsan mas malaki pa nga utang nila kaysa sa atin. Minsan di sila makatulog. Din sa gabi, kakaisip ng kanilang mga negosyo, ano ka lang. Di ba? Ano yung kanina? Example kanina ni Elder, di ba? Yung gusto niyang baga parang iipuri niya lahat yung kanyang ani sa kamalig niya. Di ba? Kasi gusto niya, relax na lang siya. Pero hindi niya napakinabangan. Kasi bakit? Ngayon din, kukunin kita. Ginawa na rin siya. Namatay siya na hindi niya pinakinabangan. Dapat maalis to. Para nagkaka-anxiety na yata tayo. Buti mo tayo. Amen? Amen. Ngiti po tayo. Masaya po dapat tayo. Kasi ito yung salita po ng Panginoon na nagtuturo sa atin. Hindi po ito para tayo, kundi para po tayo ay mawala doon sa mga bagay na iniisip natin dito po sa mundong ibabaw na ito. Sabi nga ni Elder kanina, ang buhay po natin ay hindi dito. Di ba? Ipunin po natin, ano po yung ipunin natin? Dapat hindi dito, yung sa langit po, kasi doon po tayo. Meron pa pong buhay na kasunod, na darating po. May buhay po pong susunod, hindi po dito ang katapusan po natin, may buhay pong susunod. Doon po sa langit. Diba? Napakasarap po, paglamang ng Panginoon sa buhay natin, nagagawa natin yung mga kanyang mga salita, sumusunod tayo sa kalooban. Number 1 po dyan, sa pagsunod sa kalooban, may bahagi natin. Sa kahit kaninong tao, may bahagi natin. Sabi nga niya, kanina Yaki, ang purpose natin magtanim lang. Makapagtanim lang tayo ng mga pagtanim. Minsan ko pinapakita ko yung mga classmate ko po ng high school na mga pinapanalangin ko at time sa misis ko. Nagugulat po ako. Dati silang mga sabi ko sa ubod ng lolo ko talaga, napakabubuli nung araw ng high school. Magugulat ka na lang. Nakikita mo sa group chat namin, mga high school, sila na yung nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Diba? Tanim lang. Sabi nga, kahit di mo makausap, magtanim ka ng panalangin sa kanila. Number 1, panalangin mo sila kahit sa mga kamag-anak po natin. Manalangin tayo ng manalangin. Kasi may mga kamag-anak talaga tayo na hindi natin. Diba? Sabi nga noon, meron nga po kami kamag-anak yan. Panalangin lang. Diba? Eh ngayon, talagang yung pamilya nila, kalahati na. Kalahati na yung tumanggap sa Panginoon. Kaya napakanda. Paglamang po tayo sa Panginoon, sarap po humarap sa Panginoon, tapos maririnig yung tinig. Diba? Ano po ba yung pastor? Yung welcome, my good and faithful servant. Nasarap po no? Pagdating po sa maririnig po natin, napakasarap yung tinig. Kesa yung maririnig mo sa Panginoon, hindi kita kilala. Diba? Masakit po yun na mangyari sa atin bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga po, naisin natin sa buhay po natin ito, kailangan po lamang ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Amen! Sabi po diyan sa 1 Peter 4:2, kaya nga mula ngayon ay mamuhay tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Sabi na Pedro, tayo po'y sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang gusto ng Panginoon. Lagi tayong sumunod sa kalooban niya.
napakasarap po. Na sabi ko nga kanina, napakasarap pong pakinggan. Welcome, my good and faithful servant. Alam mo, saglit lang po itong buhay na to. Sabi lagi sinasabi yan, saglit lang po. Kahit si Pastor sabi nga, sila nga po daw ay ating mga senior ay nasa, kumbaga ay kung tawagin ay takip silig na. Kumbaga malapit na sila doon sa pagtawag ng Panginoon. Saglit lang po to. Kaya nga po kailangan natin, talagang gawin natin kung anong kalooban ng Panginoon. Napaka-iksi lang po ng buhay. Kaya kapatid, tanong ko po ulit. Sa bawat isa po sa atin, lamang na ba ang Diyos sa buhay natin? O ikaw pa rin ang lamang? Amen. Sige po, tayo po ay tumayo lahat para po sa pangwakas.